Sinasabing ang pag-ibig ay parang apoy, nagbibigay ng init sa malamig na gabi, ngunit kapag sumobra at naging mapusok, kaya ka nitong tupukin at gawing abo. Para kay Shira Joy Torres, ang mundo niya ay umiikot lamang sa iisang lalaki mula pa nung bata siya, si Arvic Timothy del Castillo. Si Arvic hindi lang basta gwapo at mayaman, siya nag-iisang tagapagmana ng pamilyang pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang at isang kilala at kinatatakutang ruthless billionaire sa mundo ng negosyo. Mula sa malayo, lihim na minamahal ni Shira ang binata. Isang pag-ibig na alam niyang suntok sa buwan dahil siya ay anak lamang ng katulong habang si Arvic ay lumalakad sa mundong ginto ang sahig. Ngunit ang lihim na pag-ibig na yon kapag nabaon sa puso na isang desperadang babae ay kayang magbunga na isang mapangahas at makasalanang hakbang. Isang gabi, dahil sa matinding pagkalasing ni Arvic mula sa pakikipag-away sa kanyang malandi at mapaglarong kasintahan na si Chloe, gumawa si Shira ng isang mapangahas na desisyon. Sinamantala niya ang kahinaan ng binata at pinaikot ito. Sa isang iglap, matapos silang mahuli ng pamilyang Del Castillo, pero saan silang ipinakasalo pang isalba ang reputasyon ng pamilya. Natupad ang pinakaasam ni Shira, ang makasal sa lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ang akala niyang langit ay simula pa lang pala na isang malaimpyernong buhay. Puno ng puot, pandidiri, at galit ng isinulubong ni Arvic sa kanyang bagong asawa. Tinapon niya ito sa kwarto ng mga katulong, pinagkait ang kanyang mga karapatan at isinumpa na pagsisisihan ni Shira ang araw na pinasok niya ang buhay ng bilyonaryo. Kasabay nito ang walang awang pang-aapi at pananabotahe ng nagbabalik na si Chloe. Tama nga bang nagawa ni Shira sa ngalan ng pag-ibig? Hanggang kailan niya titiisin ang lupit na isang walang pusong bilyonaryo? Tunghayan ang kwento ng isang bidang palaban na hindi papayag tapakan ng kanyang dangal at ang isang ruthless billionaire na sa gitna ng galit at paghihigante, unti-unti palang matututong lumuhod sa ngalan ng tunay at wagas na pag-ibig. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-Ayesha TV. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Mesandra, na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong magpapatibok ng inyong mga puso, magpapaiyak at tiyak magpapainit sa inyong mga dugo. Sinasabing sa ngalan ng pag-ibig, lahat kaya nating gawin at isakripisyo. Ngunit paano kung ang pag-ibig na ito ay magtulak sa iyo na isang mapangahas at makasalanang hakbang? Kaya mo bang tiisin ang buhay sa loob ng isang impyerno? Basta't kapiling mong lalaking matagal mo nang pinapangarap? Ngayong araw mga ka-Ayesha TV, eksklusibo naming inihahandog sa inyo ang pinakabagong serye na tiyak aabangan ninyo gabi-gabi. Isang kwento ng pag-ibig, paghihigante at walang katakutang paninindigan ng isang bidang palaban sa puso ng isang walang awang bilyonaryo. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sarili. Maupo, makinig at sabay-sabay nating tunghayan ng kwento. Huwag ninyong kalilimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa Ayesha TV para hindi nyo malampasan ang mga susunod na kapanapanabik na kabanata. Para sa 22 taong gulang na si Shira Joy Torres, ang mundo niya umiikot lang sa iisang lalaki mula pa nung pambata niya. Si Arvic Timothy del Castillo. Si Arvic na nag-iisang tagapagmana ng pamilyang del Castillo ang may-ari ng malawak na lupain at mansyon kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang bilang mga pinagkakatiwalaang kasambahay at hardinero. Si Arvic hindi lang basta mayaman, siya ay isang kilala, kinatatakutan at walang awang bilyonaryo sa mundo ng negosyo. Isang ruthless billionaire na walang sinasanto basta kapakanan ng kanyang imperyo ang nakataya. Buhay na buhay ang puso ni Shira sa tuwing dumarating ang binata sa mansyon. Sa bawat hakbang nito, sa bawat malamig ngunit napakasariwang bango na naiiwan nito sa hangin. At lalong-lalo na kapag nagtatagal to ng ilang araw para magpahinga mula sa ingay ng syudad. Mula sa malayo, sa likod ng mga kortina at mga halaman sa hardin, lihim na minamahal ni Shira ang binata. Isang pag-ibig na alam niyang suntok sa buwan. Sino nga ba naman siya? Isang hakbang, isang gabi. Isang kortina at sa mga halaman sa hardin, lihim na minamahal ni Shira ang binata. Isang pag-ibig na alam niyang suntok sa buwan.
Sino ba nga naman siya? Isang simpleng anak ng katulong. Habang si Arvik lumalakad sa mundong ginto ang sahig at tanging mga mararangyang tao lamang ang pupwedeng lumapit. Ngunit ang lihim na pag-ibig na iyon, kapag nabaon sa puso ng isang desperadang babae, ay kayang magbunga ng isang mapangahas at makasalanang hakbang. Isang gabi, bumuhos ang napakalakas na ulan. Umuwi si Arvik sa mansyon, lasing na lasing. Bagsak ang katawan nito, magulo ang kurbata at halos hindi na maikumpas ang sariling mga paa. Nabalitaan ni Shira mula sa mga bulong-bulungan na nag-away ito ng matindi sa kanyang kasakiman ng kasintahan, si Chloe. Isang kilala ngunit mapaglaro at malanding modelo na madalas ding magpunta sa mansyon para magmaganda. Dahil tulog ang mga magulang ni Shira at ang ibang katulong, siyang naatasang magdala ng maligamgam na tubig at tsaa sa pribadong silid-aklatan ni Arvik kung saan to huminto para magpalipas ng hilo. Arvik, mahinang bulong ni Shira habang dahan-dahan lumalapit sa binata. Amoy na amoy niya mamahaling alak mula dito. Nakapikit ang mga mata ni Arvik. Ang gwapong mukha ay bakas ang tindi ng galit at ng sakit. Sa kabila ng kalasingan, taglay pa rin ito ang nakamamatay na kakisigan na matagal nang nagpapatibok sa puso ni Shira. Chloe, bakit mo sa akin ginawa to? Bakit? Ungol ni Arvik. Sa kanyang pagiging lasing, hinila niya ang unang braso na lumapit sa kanya. Humigpit ang hawak ni Shira sa baso. Sa sandaling yon, pumasok sa kanyang isip ang isang mapangahas na ideya. Isang maruming plano na alam niyang makasalanan sa mata ng tao at ng Diyos. Ngunit ito lang ang tayong paraan na nakikita niya para mapatigil ang pag-ikot ng mundo ni Arvik sa ibang babae. Para mapasa kanya ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hahayaan ko siyang bumalik sa malanding si Chloe, habang buhay na lang ba akong titingin sa kanya mula sa malayo? Giit na mapusok na bahagi ng kanyang isip. Inalalaya ni Shira si Arvik patungo sa malawak na sofa sa loob ng silit-aklatan. Sa ilalim na matinding impluwensya ng alak, ang isip ni Arvik tuluyan ng nabulag. Hindi siya si Shira ng marahas sa pag-aakalang ang babaeng nanakit sa kanya ay ang kanyang kayakap. At si Shira sa halip pumiglas o tumakbo, kusang sumuko sa init ng kasalanan ng gabing iyon. Sinamantala niya ang kawalan ng malay at kahinaan ng binata. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili, ang kanyang dangal bilang isang babae, kapalit ng isang gabi ng pag-agaw sa bilyonaryo. Pinikot niya si Arvik sa isang maraming paraan. Kinaumagahan ang matalim na sikat ng araw na tumama sa bintana ng silid ang gumising sa natutulog na diwa ng bilyonaryo. Subalit kasabay ng pagtibok ng kanyang sumasakit na ulo ay ang isang matinding gulat at kilabot. Nakahiga sa kanyang tabi si Shira Joy, yakap-yakap ang kumot habang umiiyak ng tahimik. Sa puting sapot ng sofa may bahid ng dugo, isang patunay na may nangyari sa kanila at si Shira ay bago pa lamang sa ganoong bagay. What the hell did you do? Ang umuusok sa galit na boses ni Arvik na yumanig sa apat na sulok ng silid. Mabilis siyang tumayo, magulo ang suot, puno ng pandidiri ang tingin sa babaeng nasa kanyang tabi. Ngunit huli na ang lahat para kay Arvik Timothy del Castillo dahil sa pagbukas ng pinto, hindi lang ang mga magulang ni Sheena ang nakasaksi sa eksena kundi maging ang sarili nitong ama na si Don Alejandro del Castillo na maagang dumating sa mansyon. Ang bitag na ginawa ng isang mapangahas na katulong ay tuluyan ng nagsara sa leeg ng isang ruthless billionaire. At sa isang iglap, nagbago ang takbo ng kanilang mga kapalaran. Walang nagawa ang kapangyarihan, impluwensya at bilyon-bilyong salapi ni Arvik Timothy del Castillo nang iharap siya ng sariling ama sa altar na isang pribadong kapilya makalipas lamang ang 3 araw. Para sa pamilyang del Castillo, ang tradisyon at ang reputasyon ng kanilang pangalan ay higit pa sa anumang halaga ng ginto. At ang krimen na ibinintang kay Arvik ang pagsamantalahan ng anak ng kanilang pinagkakatiwalaang kasambahay sa loob mismo ng kanilang mansyon ay isang malaking dungis na kailangan linisin sa pamamagitan ng kasal. I, Arvik Timothy del Castillo, take you, Shira Joy Torres, as my lawfully wedded wife.
Malamig pa sa yelo ang boses ng binata habang binibigkas ang kanyang panunumpa sa harap ng pari. Walang bahid ng ngiti ang kanyang mga labi. Ang kanyang panga ay nagtatagis at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot habang nakatitig sa babaeng nasa kanyang tabi. Ang kanyang panga. Sa kabilang banda, suot ng isang simpleng puting bestida na binilang sa mall, nanginginig ang buong katawan ni Shira habang hawak ang maliit na bouquet ng mga rosas. Natupad na ang kanyang pinakaaasam. Kasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Sila ay opisyal ng mag-asawa. Ngunit bakit sa kabila ng tagumpay na ito, tila may malaking batong dumagan sa kanyang dibdib? Tama nga ba ang kanyang nagawa sa ngalan ng pag-ibig o ito ang simula ng kanyang sariling kapahamakan? Matapos ang mabilis at napakalamig na seremonya, hindi na hinayaan ni Arvik na magkaroon pa ng salusalo. Marahas niyang hinila si Shira palabas ng kapilya, sinakay sa kanyang sports car. Walang imikan habang binabaybay nila ang daan patungo sa kanyang sariling penthouse sa syudad, malayo sa mansyon ng kanyang mga magulang. Pagkasara pa lang ng pinto ng marangyang penthouse, marahas na binalibag ni Arvik ang kanyang suit jacket sa sofa at tinarap si Shira. Lumapit siya sa dalaga na parang isang leon na handang manurong ng biktima. Nakuha mo na ang gusto mo, Shira Joy? Bulong ni Arvik. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib na kayang magpakatal sa tuhod ng kahit na sinong negosyante. Gusto mong maging asawa ng isang Del Castillo? Gusto mo ba ng yaman ko kaya mo ko pinikot? Binabati kita, matagumpay ang marami mong plano. Arvik, makinig ka muna. Mahal kita, matagal na kitang mahal. Subok na paliwanag ni Shira. Lumalaban ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinili niyang patatagin ang kanyang boses. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil... Mahal? Galit na sumagaw si Arvik. Isang mapait at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit pa siyang lalo. Hinawakan ng mariin na magkabilang balikat ni Shira at tinulak to ng bahagya sa pader. Ang pag-ibig ba para sa iyo ay ang mambiktima ng lalaking walang kalaban-laban dahil lasing? Desperada ka, Shira. Ginamit mo ang pagiging birhen mo para itali ako sa iyo habang buhay. Hindi sa ganon, Arvik. Manahimik ka, putol ng bilyonaryo habang naniningkit ang mga mata sa pandidiri. Mula sa araw na to, ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng imperyo ang pinasok mo. Huwag na huwag mong isipin na ituturing kitang asawa. Para sa akin, isa kang magnanakaw na pumasok sa buhay ko at sisiguraduhin ko. Pagsisisihan mo ang araw na ginawa mo ang makasalanang hakbang na to. Marahas niyang binitawan si Shira na tila ba nadidiri siya na mahawakan ang balat nito bago naglakad patungo sa kanyang sariling master's bedroom at malakas na binalibag ang pinto. Naiwan mag-isa si Shira sa malawak, malamig at marangyang sala. Doon dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, tuluyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang lalaking sinasamba niya ay galit na galit sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, huminga ng malalim si Shira Torres. Pinahiran niya ang kanyang pisngi at tumayo. Tumingin siya sa nakasarang pinto ng silid ng kanyang asawa. May sugat ang kanyang puso, ngunit may nabubuhay na lakas sa kanyang pagkatao bilang isang palaban na bida. Kasal na tayo, Arvik Timothy Del Castillo, bulong ni Shira sa sarili habang humihigpit ang hawak niya sa kanyang kasalukuyang singsing. Desperada man ang paraang ginawa ko, pero asawa mo na ako. Hindi ko papayagan na maging biktima lang sa loob ng impyernong ito. Lalaban ako para sa pag-ibig ko at para sa dangal na natitira sa akin. Di nagtagal ang katahimikan sa loob ng marangyang penthouse ng bagong kasal. Isang linggo matapos ang kanilang biglaang pag-iisang dibdib, isang hindi inaasahang bagyo ang dumating para tuluyang sunugin ang natitirang kapayapaan sa buhay ni Shira. Kasalukuyang nasa kusina si Shira, nagluluto ng tanghalian para kay Arvik na inaasahan niyang uuwi sandali mula sa opisina. Kahit pa malamig ang tinuturing ng asawa sa kanya, ginagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin ng may buong puso. Ngunit ang bawat hiwa niya sa mga sahog ay napatigil nang nakarinig siya ng tunog ng bumubukas na pinto gamit ang isang duplicate key. Niluwa ng pintong isang matangkad, balingkinitan at napakagandang babae.
Nakasuot ito na isang mamahaling designer dress. May suot na itim na sunglasses at naglalakad ng may mataas na over sa kanyang matataas na takong. Si Chloe, ang ex-girlfriend ni Arvic na kilala sa pagiging malandi at mapaglaro. Well, well, well. So ito pala ang basurang pinalit sa akin ni Timothy. Maangas at puno ng panghahamak na saad ni Chloe habang binababa ang kanyang sunglasses. Tinitingnan ang paligid na tila ba siya ang may-ari ng penthouse. Hinarap siya ni Shira, hawak pa rin ang sandok. Walang bakas ng takot sa mukha ng bagong asawa, sa halip na itaas niya ang kanyang noo. Sinong tinatawag mong basura? At anong karapatan mong pumasok dito sa pamamahay namin ng asawa ko gamit ang susi na yan? Tumawa ng malandi si Chloe. Isang nakakairitang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Lumapit siya kay Shira hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Asawa? Oh please, Shira. Huwag mo nga akong patawanin, asik ni Chloe sabay duro sa dibdib ng dalaga. Isang gabi ng pagkadesperada, naging asawa na. Alam nating dalawa kung paano mo nakuha si Timothy. Pinikot mo siya dahil alam mong hinding-hindi ka niya titingnan kung matino ang isip niya. Isang hamak na anak ng katulong, nangarap maging reyna sa palasyo ng isang bilyonaryo. Kahit ano pang sabihin mo, Chloe, ako ang may pirma sa kontrata ng kasal. Matatag at palaban na sagot ni Shira. Binaba niya ang sandok sa counter at tumakbang pabalik. Sinalubong ang matatalim na tingin ng modelo. Ako ang legal na asawa na humarap sa altar kasama si Arvic Timothy del Castillo, kaya kung pwede lang, lumabas ka sa pamamahay ko bago ko pa tawagin ang security ng building na to para kalad ka rin ka palabas. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ng modelo, napalitan to ng matinding galit. Lumapit siya sa may kalan kung saan kumukulo ang sabaw na niluluto ni Shira at sa isang iglap, bago pa man makakilo si Shira, sinadya ni Chloe na itumba ang kaldero ng mainit na sabaw patungo sa sarili nitong direksyon para magmukhang itinapon to sa kanya. Ngunit mabilis din ito na umiwas para hindi mapaso ang balat. Oh my God, Timothy! Help me! Peking sigaw ni Chloe. Biglang iyak-iyak at nagpapanik. Timothy, help me! Peking sigaw ni Chloe at biglang nag-iyak-iyakan at nagpapanik. Saktong bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok si Arvic mula sa opisina. Na makita ang gulo sa kusina, ang natapon na sabaw at si Chloe na tila nanginginig sa takot, agad tumakbo ang modelo patungo sa bilyonaryo at mahigpit na yumakap sa braso nito. Timothy, mabutit dumating ka. I just wanted to visit and congratulate you pero nagalit ang asawa mo. Tinangka niya akong tapunan ng mainit na sabaw dahil lang sa selos. Buti na lang naiwasan ko. Hikbi ni Chloe, sabay sulyap na nakakaloko at puno ng tagumpay kay Shira sa likod ng balikat ni Arvic. Tumingin si Arvic kay Shira, ang kanyang mga mata na dati nang malamig ay biglang nag-apoy sa matinding galit habang nakatingin sa nagkalat na pagkain sa sahig. Shira, anong ginagawa mo kay Chloe? Ang dumagundong na sulyap ng ruthless billionaire. Huminga ng malalim si Shira Torres. Alam niyang dito na magsisimula ang kanyang pakikipaglaban sa loob ng imperyong ito. Hindi niya hahayaan na apihin siya ng malanding ex-girlfriend ng kanyang asawa. Tumingin siya ng diretsyo, walang kurap sa mga mata ni Arvic. Hindi ko siya inaano, Arvic. Siya ang pumasok dito ng walang pahintulot at sadyang nagkalat sa kusina ko. Matapang na pahayag ni Shira pero binalingan si Chloe na isang matalim ng ngiti. At para sa iyo, Chloe, marunong akong maglinis ng dumi bilang anak ng katulong. Pero hindi ako papayag na gawin mo kong tanga at api-apihin sa sarili kong pamamahay. Subukan mo ulit akong sisiguraduhin kong sa susunod, hindi lang sabaw ang tatama sa iyo. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay tila kuryenteng gumagapang sa buong silid. Tumingin si Arvic kay Shira, pagkatapos kay Chloe na kasalukuyan pa rin nagpapaiyak-iyakan sa kanyang bisig. Sa kabila ng galit ni Arvic kay Shira dahil sa sapilitang kasal, hindi rin siya tanga para hindi malaman ang ugali ng kanyang ex-girlfriend. Kilala niya kung gaano katuso at kamanipulado si Chloe. Malamig, ngunit marahas niyang tinanggal ang mga kamay ni Chloe na nakakapit sa kanyang braso. Chloe, umalis ka muna. Mag-uusap kami ng asawa ko. Seryoso at baritonong utos ni Arvic. Napatigil sa pag-iyak si Chloe. Bahagyang nagulat sa lamig ng tono ng binata. Inasahan niyang kakampihan siya nito ng buong buo at palalayasin agad si Shira.
But Timothy, look at what she did. Tinangka niya akong saktan. I said leave. Now. Pag-uulit ni Arvik. Ang boses may otoridad na di pwedeng baliin at may kasamang talim na nagpatahimik sa modelo. Nagtagi sa mga ngipin ni Chloe sa inis. Bago siya lumingon para umalis, nagpakawala siya ng isang matalim na tingin kay Shira. Isang tahimik na senyas na hindi pa tapos ang laban at sisiguraduhin niyang babawi siya. Pagkasara ng pinto, hinarap ni Arvik si Shira. Ang marangyang penthouse biglang naging parang isang silid hukuman kung saan si Arvik ang marahas na hudyat at Shira ang nakasasakdal. Lumapit ang bilyonaryo sa dalaga, bawat hakbang may dalang mabigat na presensya. Akala mo ba, dahil pinagtanggol kita sa harap ni Chloe ay may pakialam ako sa'yo? Malamig na panimula ni Arvik habang nagluluwang ng kanyang korbata. Ang mukha walang kahit anong emosyon. Ginawa ko lang yon dahil ayokong may ibang taong nakikialam at gumagawa ng eksena sa loob ng ari-arian ko. Huwag kang mag-ilusyon. Salamat pa rin, Arvik. Kahit papaano pinalabas mo siya. Huwag kang magpasalamat. Marahas na putol ni Arvik sa kanya. Lumapit pa siya lalo kay Shira hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng katawan ng binata at ang nakakapanghina nitong titig bilang isang ruthless billionaire. Mula ngayon, may mga patakaran sa bahay na ito na kailangan mong sundin kung gusto mong manatiling buhay sa impyernong pinasok mo. Tumingin si Shira sa kanya, hindi natitinag. Ano ang patakaran mo? Una, hindi mo ko pakikialaman kung anong oras ako uuwi, saan ako pupunta o kung sinong kasama ko. Pangalawa, tumingin si Arvik sa direksyon ng isang maliit na pasilyo sa likod ng kusina. Sa kwarto ng mga katulong ka matutulog dahil hindi ka nababagay sa master's bedroom ko. At pangatlo, wag na wag mong iisipin na magkakaanak tayo dahil hindi ko papayagan na magkaroon ng tagapagmana ang mga Del Castillo mula sa isang mapangahas at desperadang babaeng katulad mo. Ang bawat salita ni Arvik ay parang kutsilyo na paulit-ulit sumasaksak sa puso ni Shira. Ang lalaking minahal niya mula pagkabata, ang lalaking pinangarap niya gabi-gabi ay narito ngayon sa harap niya, nilalait ang kanyang pagkatao at tinatanggalan siya ng karapatan bilang asawa. Ang sakit ay halos magpatulo ng kanyang luha. Ngunit sa halip na maiyak, magmakaawa o magmura, tinaas ni Shira Torres ang kanyang baba. Tiningnan niya si Arvik ng diretsyo sa mga mata. Taglay ang lakas ng isang palaban na bida. Ginoong Del Castillo. Matatag na panimula ni Shira na ikinaarko ng kilay ng bilyonaryo dahil sa formal na tawag nito sa kanya. Tinanggap ko ang lahat ng patakaran mo. Matutulog ako sa kwarto ng katulong kung yun ang nais mo. At yun ang kaliligayan ng mata mo. Hindi kita tatanungin sa mga lakad mo kahit madaling araw ka na umuwi. Humakbang si Shira papalapit kay Arvik. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Pero tandaan mo to, ako ang asawa mo sa papel, sa batas at sa harap ng Diyos. Kung sa tingin mo mapapaiyak mo ko at mapipilitang lumaya sa bahay na to para ibalik mo ang malanding si Chloe, nagkakamali ka. Kaya kong tiisin ang lamig ng sahig ng kwarto ng katulong, pero hindi ko hayaang tapakan mo at ang kahit na sinong natitira kong dangal bilang asawa mo. Bahagyang natigilan si Arvik. Inasahan niyang iiyak to, hihingi ng tawad o magwawala ng dahil sa insulto. Ngunit ang katatagan at apoy sa mga mata ni Shira ay isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang simpleng anak ng katulong. Titingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang tapang mo, Shira Joy. Malamig na tugon ni Arvik bago to tuluyang tumalikod at pumasok sa kanyang silid, binalibag ang pinto. Nang mag-isa na lang si Shira sa dilim ng kusina, huminga siya ng malalim para pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Tumingin siya sa maliit na kwarto ng katulong. Ang buhay na pinili niya opisyal nang naging isang malaimpyernong pagsasama, ngunit handa siyang lumaban araw-araw. Lumipas ang 3 linggo, ang marangyang penthouse ni Arvik at Shira ay naging isang malamig na larangan ng digmaan na puno ng nakabibinging katahimikan. Halos hindi sila nag-uusap kung di naman kinakailangan. Tahimik na nagluluto si Shira, naglilinis, ginagampanan ang tungkulin bilang tagapangalaga ng bahay mula sa maliit niyang kwarto, habang si Arvik maagang umalis para sa kumpanya at hating gabi na kung bumalik, madalas amoy alak pa. Hanggang isang hapon, umuwi si Arvik, may dalang isang malaking itim na kahon na may tatak na isang sikat na foreign designer. Nilapag niya ng marahas sa harap ni Shira na kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala.
Magbihis ka. May charity ball na gaganapin ngayong gabi ang Del Castillo Group. At dahil pinamukha ng ama ko na kailangan kitang itabi sa akin para sa imahe ng kumpanya, sasama ka sa akin. Walang emosyon na utos ni Arvic habang nakapumulsa. Binuksan ni Shira ang kahon. Sa loob ay isang napakagandang kulay esmeraldang gown na yari sa mamahaling seda. Ito ang unang pagkakataon na isinama siya ni Arvic sa isang pampublikong kaganapan bilang kanyang may bahay. Bahagyang kumaba ang dibdib ni Shira, ngunit alam niya, hindi siya pwedeng magmukhang kawawa. Ito na ang pagkakataon para ipakita sa lahat na hindi siya basta-basta. Makalipas ang 2 oras, naroon na sila sa Grand Ballroom ng isang sikat na 5-star hotel. Hawak na Shira ang matigas na braso ni Arvic habang naglalakad sila papasok sa gitna ng nagniningning ng mga chandelier. Ang lahat ng mata nakatuon sa kanila. Ang mga flash ng kamera sunod-sunod na kumikinang kasabay ng marahas na bulungan ng mga alta sa syudad. Sino siya? Siya ba ang bagong asawa ng bilyonaryong si Arvic? Maririnig na bulong ng isang mayamang matrona. Akala ko ba si Chloe ang pakakasalan niya? Isang hamak na anak ng katulong lang pala ang nakasungkit sa isang Del Castillo? Hinigpitan ni Arvic ang hawak sa braso ni Shira, ngunit hindi dahil sa pag-aalaga, kundi para iparamdam ang kanyang babala. Huwag kang gagawa ng anumang ingay o kahihiyan dito. Sheena, ngumiti ka lang at magpanggap na masaya ka. Alam ko ang ginagawa ko, Ginoong Del Castillo, bulong din ni Shira habang pinapanatili ang isang napakaganda at eleganteng ngiti sa kanyang mga labi. Tinaas ang kanyang noo sa harap ng mapanghusgang mata, ngunit ang huwad na kapayapaan ng gabing iyon ay agad na nabasag nang lumapit sa kanilang isang pamilyar at mapang-asar na figura. Si Chloe, nakasuot to na isang napaka-revealing at nanginginig na pulang gown. Tila ba sinasadyang agawin ang atensyon ng lahat mula sa tunay na asawa ng bilyonaryo. Timothy, babe! At ang kanyang katulong na asawa, nakangising bati ni Chloe, sapat na malakas para marinig ng mga negosyante at reporters na nasa malapit. Timothy, babe! Nagsimulang magsilapitan ng ilang mga elitistang kaibigan ni Chloe. Handang makichismis, isang babaeng socialite ang humagikik at tumingin kay Shira nang may pandidiri. Oh, Chloe, siya ba yung sinasabi mong manggagamit na gumamit ng maruming paraan sa kama para lang makasal sa isang bilyonaryo? Naramdaman ni Shira ang biglang pamumula ng kanyang mukha sa hiya at galit. Tumingin siya kay Arvic, umaasang kahit papano ipagtatanggol siya nito bilang asawa o kahit man lang bilang isang tao sa harap ng publiko. Ngunit, nanatili lang na walang kibo si Arvic. Hawak nito ang kanyang baso ng champagne, tila walang naririnig at hinahayaan lang na tapakan ng pagkatao ng kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na sampal ng katotohanan para kay Shira. Bakit? Totoo naman, di ba? Dugtong pa ni Chloe sabay hakbang papalapit kay Shira. Nilapit ang mukha sa tenga ng dalaga, suot ang isang mapanlinlang ng ngiti. Kahit anong suot mo, Shira Joy, amoy kusina ka pa rin. Hindi ka nababagay sa mundong to ni Arvic. You are just a temporary mistake at sisiguraduhin ko, babalik siya sa akin. Sumiklab ang natutulog na apoy sa puso ni Shira. Kung akala ni na Chloe at Arvic papayag siyang maging katatawanan ng gabing yon, nagkakamali sila. Hindi siya ang Shira na pupwedeng apihin na lang palagi. Tinaas ni Shira ang kanyang kamay na nagniningning dahil sa suot na simpleng wedding ring. Tiningnan niya si Chloe mula ulo hanggang paa at pagkatapos ginitian to na napakatamis ngunit puno ng lason. Maaaring tama ka, Chloe. Anak ako ng katulong. Isang marangal na trabaho yon. Nagpapakapagod ng may dangal para sa pamilya. Malakas at malinaw na saad ni Shira, sapat para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila at mapalingon sa mga kamera. Pero alam mo kung anong mas masahol pa sa pagiging anak ng katulong? Ang pagiging isang babaeng mayaman at sikat, pero walang ibang alam gawin kundi ipagsiksikan ang sarili sa isang lalaking may asawa na. Kung ako amoy kusina, ikaw naman amoy desperada. Napasingha pa mga tao sa paligid. Ang mukha ni Chloe ay biglang naging kulay gabi sa sobrang galit at hiya nang mapansin ang bulungan ng mga tao laban sa kanya. You bitch! Tinaas ni Chloe ang kanyang kamay para saktan at sampalin si Shira, ngunit sa isang mabilis na pagkilos, marahas hinawakan ni Shira ang pulso ng modelo sa ere.
Ang higpit ng hawak ng palabang biday naging dahilan para mapatitig maging si Arvik sa kanyang asawa ng may pagkagulat. "Wag dito, Chloe. Maraming kamera." Pagbabanta ni Shira habang dahan-dahan inilalapit ang mukha sa nanginginig sa galit na modelo. Ayaw mo namang lumabas bukas sa mga balita na ang sikat na modelo nagwawala at nanggugulo dahil lang sa selo sa isang katulong, di ba? Konting class naman. Marahas na binalibag ni Shira ang kamay ni Chloe bago niya binalingan ng kanyang asawa na ngayon nakatitig sa kanya ng may di mapaliwanag na emosyon sa mga mata. "Ginoong Del Castillo, masakit na ang paa ko sa heels na to at masyadong mabaho ang hangin dito dahil sa mga nakikisawsaw. Mauna na ako sa kotse. Mag-enjoy kayo ng ex-girlfriend mo." Malamig na pahayag ni Shira. Tumalikod siya at naglakad palabas ng ballroom na may mataas na noo at tuwid ang likod. Iniwan ng isang natutulalang karamihan, isang napahiyang kontrabida at ang kanyang asawa na unti-unting nakakaramdam ng kakaiba at malalim na interes sa tapang ng babaeng akala niya'y mahina. Pagkatapos ng mainit na eksena sa charity ball, mas lalo naging mailap at tahimik si Arvik kay Shira. Ngunit para sa dalaga ang gabing yon ang nagpatunay na kaya niyang manindigan sa sarili niyang mga paa. Hindi siya basta-basta magpapakapirot sa mga pasaring na ibang tao, lalong-lalo na kay Chloe. Isang gabi, malalim na ang gabi ngunit di pa rin nakakauwi ang bilyonaryo. Upang malagpasan ng matinding bagot at lungkot, nagpasya si Shira na maglinis sa library, ang kwartong mahigpit na pinagbabawal ni Arvik na pasukin niya. Ngunit ay alam niyang kailangan ng punasan dahil sa kapal ng alikabok. Habang maingat niyang pinupunasan ng mga lumang libro, sa pinakamataas na bahagi ng estante, may isang lumang leather album ang aksidenteng nahulog at bumagsak sa sahig. Nang pulutin niya ito pailigpit, bumukas ang album sa isang lumang pahina ng Zario na may clipping na isang balita 12 taon nang nakakaraan. Tragedy strikes Del Castillo family. Young Arvik Timothy's mother passes away due to betrayal. Kumunot ang noo ni Shira at dahan-dahan binasa ang buong detalye ng balita. Doon laking gulat niya nang malaman ng isang madilim na lihim. Ang ina pala ni Arvik ay namatay sa atake sa puso matapos malaman ng kanyang ama noon ay naging may kabit, isang babae na nagmula sa mahirap na pamilya na binalak silang nakawan ng yaman gamit ang isang mapangahas na plano ng pagpapakasal, paglalasing at pag-set up sa ama ni Arvik. Napahawak si Shira sa kanyang dibdib habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Biglang pumasok sa kanyang isip ang bawat masasakit na salita at insultong binitawan ni Arvik sa kanya simula nang sila ay maikasal. Kaya pala gano'n na lamang ang tindi ng galit at pandidiri niya sa akin. Sa ubot ng kanyang isip habang pumapatak ang luha sa lumang papel ng dyaryo. Para sa kanya, ako ang buhay na alaala ng babaeng sumira sa pamilya niya at pumatay sa sarili niyang ina. Ang akala niya pera at yaman lang din ang habol ko sa kanya. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na pakialaman ng mga pribadong gamit ko? Isang baritonong boses na puno ng galit ang biglang bumasag sa katahimikan ng library. Napatayo si Shira sa gulat. Naroon si Arvik sa pintuan. Magulong buhok, lukot ang polo at namumula ang mga mata sa galit. Halatang galing na naman sa isang matinding inuman. Mabilis tong lumapit kay Shira at marahas na inagaw ang album mula sa kamay ng dalaga. Sinasadya mo ba talaga to, Shira Joy? Gusto mo bang paalalahanan ako gabi-gabi kung gaano karumi at katuso ang mga katulad ninyong babae? Sigaw ni Arvik, ang kanyang dibdib ay nagtataas baba sa nag-aapoy na puot. Tumingin si Shira kay Arvik. Sa pagkakataong to, walang takot sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pag-unawa at matinding emosyon. Arvik, ngayon ko lang nalaman ng totoo. Kaya mo ba ako namumuya ng ganito dahil akala mo katulad ako ng babaeng pumatay sa nanay mo? Umiiyak, ngunit matatag na tanong ni Shira. Manahimik ka. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng nanay ko gamit ang marami mong bibig. Galit na untag ng bilyonaryo habang umihigpit ang hawak niya sa album. Hindi ako katulad niya, Arvik. Sigaw ni Shira, tuluyan ang lumaban sa usapin ng kanilang nakaraan upang ipagtanggol ang kanyang totoong nararamdaman. Oo, nagkamali ako. Mapangahas ang ginawa ko nung gabing yon dahil desperada akong mapansin mo.
Desperada ako na ilayo ka sa malanding si Chloe na alam kong sasaktan ka lang din. Pero hindi ko ninanais ang yaman mo. At hindi ko sasaktan ang pamilya mo. Mahal kita, Arvic. Wala pa ng mga bata tayo. Nung wala ka pang kumpanya, ikaw lang ang nakikita at tanging tibok ng puso ko. Natigilan si Arvic. Ang mga huling salita ni Shira ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang asawa, pilit hinahanapan ng kasinungalingan o ng pagkukunwari ang mukha nito, ngunit walang ibang nakita ang kanyang mga mata, kundi ang wagas na sakit, katapatan at dalisay na pag-ibig. Hindi ko kailangan ng pag-ibig mo, Shira. Mas mahina, ngunit malamig pa rin saan ni Arvic bago to marahas na tumalikod. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya binalibag ang pinto ng library. May kung anong matigas na padera sa puso ng ruthless billionaire ang bahagyang nanginginig dahil sa tindi ng tapang at katapatan ng kanyang palaban na asawa. Ang pagbubunyag ng nakaraan ay hindi nagbabago sa sitwasyon ng mag-asawa sa isang iglap, ngunit nag-iwan to ng malalim na lamat sa matigas na turing ni Arvic kay Shira. Mas naging tahimik ang bilyonaryo at madalas nahuhuni ni Shira na nakatitig to sa kanya nang may hindi maipaliwanag na lalim sa mga mata bago mabilis na mag-iiwas ng tingin. Ngunit kung may unti-unting lumalambot sa puso ni Arvic, mas lalo namang nag-aalab ang puot at inggit sa puso ng kontrabidang si Chloe. Di matanggap ng malanding modelo ang kahihiyang natamo niya sa charity ball at para sa kanya, oras na para tuluyang sirain at palayasin ang asawa ng bilyonaryo. Isang hapon, habang nasa opisina si Arvic para sa isang napakahalagang transaksyon sa mga foreign investors ng Del Castillo Group, biglang nagkagulo ang mga computer system ng kumpanya. Isang napakalaking leak ng mga confidential financial files at marketing strategies ang kumalat sa media. Isang matinding sabotahe na pupwedeng magpabagsak sa stock ng kumpanya. Nang gabing yon, umuwi si Arvic sa penthouse na parang isang bagyo na handang manira ng lahat ng madadaanan. Kasunod niya si Chloe na umiiyak-iyakan, ngunit may lihim na ngisi sa mga labi. Arvic, anong nangyari? Bungad ni Shira, agad lumapit na makita ang gulo sa itsura ng asawa. Wag mo kong ma-Arvic, Shira Joy. Marahas na sigaw ni Arvic. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong penthouse habang binabalibag ang kanyang laptop sa lamesa. Ikaw, papaano mo nagawa sa akin to? Napakulot ang noo ni Shira, pilit pinatatatag ang sarili. Anong pinagsasasabi mo? Buong araw lang ako dito sa bahay. Timothy, babe, told mo na sa kanyang ebidensya, sulsol ni Chloe sa tonong umiiyak. I told you, she's a spy. Siyang nagnakaw ng mga files sa laptop mo nung pumasok siya sa library mo ng isang gabi. Tinignan ng IT department ang IP address na nag-send ng files sa media at galing dito sa network ng penthouse mo. Tumingin si Arvic kay Shira. Ang mga mata ng ruthless billionaire ay punong-puno ng pagkabigo at galit. Pinagkatiwalaan kita nung gabing nasa library ka, Shira. Akala ko ba mahal mo ko, pero binenta mong kumpanya ko sa mga kalaban ko? Dito na naramdaman ni Shira ang panginginig ng kanyang kamao. Hindi siya papayag na mabaligtad sa isang krimen na hindi niya ginawa. Tumingin siya ng matalim kay Chloe na nakatayo sa likod ni Arvic. IP address dito sa penthouse? Malamig, ngunit matatag na tanong ni Shira. Lumapit siya kay Chloe, dahilan para mapaurong ng bahagya ang malanding modelo. Chloe, nakalimutan mo yata, may duplicate key ka ng penthouse na to. At noong isang araw habang wala kami ni Arvic, pumasok ka rito. Kala mo ba hindi ko nakitang naiwan mong mamahaling lipstick sa side table ng sala? Namilog ang mga mata ni Chloe sa gulat, ngunit agad na nag-inarte. Timothy, nagsisinungaling siya. Gumagawa siya ng kwento para pagtakpan ang sarili niya. Hindi ako nagsisinungaling, Chloe, at mas lalong hindi ako tanga. Sigaw ng palabang bida habang hinaharap si Arvic. Arvic, tingnan mo ang security log ng pintuan mo. Tingnan mo kung anong oras pumasok ang duplicate key ni Chloe ng Martes, kung kailan nangyari ang leak. Kung totoong bilyonaryo kang matalino, wag mong hahayaan na bulagin ka ng luha ng isang malanding babae na desperadong pabagsakin ako. Natigilan si Arvic sa narinig. Ang tapang at lohika sa mga salita ni Shira ay tila isang malamig na tubig na gumising sa naguguluhan niyang isip. Tumingin siya kay Chloe na ngayon nagsisimulang pawisan ng malamig sa ilalim ng makapal niyang make-up. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay naging kasing bigat ng isang paparating na unos.
Habang ang pawis ay malamig na nangingilid sa noo ng kontrabidang si Chloe, ang matinding titig ng bilyonaryo dahan-dahang lumipat mula sa kanyang asawa patungo sa kanyang ex-girlfriend. Hindi tanga si Arvic Timothy del Castillo. Sa mundo ng negosyo, kilala siya sa pagiging matalas at walang pinalalampas na detalye. Ang mga salita ni Shira ay tila nagpagising sa kanyang natutulog na lohika. Chloe? Mababa, malamig at mapanganib ang boses ni Arvic habang dahan-dahang humahakbang patungo sa modelo. Is it true? Pumasok ka ba rito noong Martes? Timothy, no! Nagsisinungaling ang katulong na yan. Huwag kang maniniwala sa kanya. Nanginginig ang boses na pagpapanik ni Chloe. Sabay kapit mo rin sa braso ng bilyonaryo upang magmakaawa. Bakit ko naman gagawin yun sa kumpanya mo? I love you, babe. Bago pa man makasagot si Arvic, marahas na lumapit si Shira. Sa isang mabilis at matapang na pagkilos, hinablot niya ang braso ni Chloe at pilit itong inilayo kay Arvic. Huwag mo siyang mahawakan ng ganyan, Chloe. Tapos ng oras ng pag-iinarte mo, sigaw ni Shira. Ang boses niya ay punong-puno ng otoridad na isang legal na asawa. Hinarap niya ang modelo, mata sa mata. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Matagal mo nang gustong sirain ang kasal namin dahil hindi mo matanggap na isang anak ng katulong ang nakakuha sa lalaking tinapon mo nung nag-away kayo. Ginamit mong kumpanya ni Arvic para lang maghiganti sa akin. Bitawan mo nga ako, napakawalang modo mo. Asek ni Chloe. Pilit na binabawi ang kanyang braso ngunit mas lalo nitong hinigpitan ng palaban na bida. Walang modo? Mas walang modo ang ahas na pumapasok sa pamamahay ng may pamamahay. Mabilis na gante ni Shira. Tumingin si Shira kay Arvic na ngayon nakatitig lang sa kanilang dalawa. Arvic, kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, buksan mo ang CCTV ng building na to. Ngayon din. Tingnan natin kung sinong malandi ang pumasok dito nung Martes ng hapon habang nasa opisina ka. Nang marinig ang salitang CCTV, tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha ni Chloe. Nabitawan niya ang mamahaling bag at napaurong. Ang kanyang katahimikan at panginginig ay sapat na para basahin ng isang ruthless billionaire ang buong katotohanan. Get out! Malamig na utos ni Arvic kay Chloe. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa matinding galit. Babe, I said get out! Ang dumadagong-dong na sigaw ni Arvic ang yumanig sa buong penthouse. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, Chloe, dahil sisiguraduhin ko sa kulungan ng bagsak mo kapag napatunayan ng mga abogado ko ang sabotaheng ginawa mo sa Del Castillo Group. Umiyak at puno ng kahihiyan, patakbong lumabas si Chloe ng penthouse. Binalibag ang pinto habang naiwang nanginginig sa takot ang kanyang buong pagkatao. Nang mag-isa ang mag-asawa sa sala, bumalik ang matinding katahimikan. Humarap si Arvic kay Shira. Ang kanyang mukha bakas ang matinding pagkahapo, ngunit sa pagkakataong to walang galit o pandidiri sa kanyang mga mata para sa asawa. May kung anong paghanga at pagsisisi ang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Shira, panimula ni Arvic, ang boses ay bahagyang pumanat. Huwag ka munang magsalita, Arvic. Pagod ngunit matatag na putol ni Shira habang inaayos ang nagulo niyang buhok. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko dahil hindi ako kriminal. Kung sa tingin mo dahil dito hihingi ako ng kapalit, nagkakamali ka. Magpapahinga na ako sa kwarto ko. Tumalikod si Shira at naglakad patungo sa maliit na kwarto ng katulong. Iniwan niya ang isang bilyonaryo nakatayo sa gitna ng sala. Unti-unting napagtanto na ang babaeng pinilit niyang itapon sa impyerno ay ang tanging tao na handang manindigan at magsalba sa kanya sa gitna ng unos. Ang gabi na matinding komprontasyon kay Chloe ay nag-iwan ng isang malalim na pagbabago sa loob ng penthouse. Ang dating malaimpyernong tahanan na puno ng puot at sigawan napalitan na isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi gawa sa galit kung hindi sa unti-unting pagkilala ng isang bilyonaryo sa totoong halaga ng kanyang asawa. Kinaumagahan, maagang nagising si Shira para ihanda ang agahan ni Arvic bago to pumasok sa opisina. Habang nag-aayos ng mesa, narinig niya ang mga yabag ng binata. Inaasahan niya katulad ng dati ay lalagpasan lang siya nito ng walang kibo. Ngunit nagulat siya nang huminto si Arvic sa kanyang tapat. Hindi ito naka-suit jacket kundi naka-polo shirt lamang na nakatupi ang mga manggas at mas malambot ang itsura nito ngayon. Shira, tawag ni Arvic. Mababa ang kanyang boses. Wala ang lamig ng dati na parang yelo.
Ginoong Del Castillo, handa ng agahan mo. Mauna na ako sa kwarto. Papasok na sana si Shira sa malit niyang silid nang biglang hawakan ni Arvic ang kanyang pulso. Hindi to marahas. Ang hawak ni Arvic ay banayad, mainit, tila nagmamakaawa na huwag siyang iiwan ng dalaga. Napatitig si Shira sa mata ng asawa. Huwag mo kong tawaging Ginoong Del Castillo, bulong ni Arvic, habang dahan-dahan binitawan ng pulso nito ngunit hindi lumalayo. At huwag ka nang mag-almusal sa kwartong yan, dito ka kumain sa tabi ko. Arvic, hindi mo kailangan magpanggap dahil lang napatunayan kong wala akong kasalanan sa leak. Hindi ako nagpapanggap, putol ng bilyonaryo. Sabay hila sa isang upuan para paupuin si Shira. Umupo rin siya sa katapat nitong upuan. Patawad dahil inayaan kong mabulag ako ng nakaraan ko. Nung gabing sinabi mo sa akin sa library na mahal mo ako mula pa nung bata tayo, hindi ko yun pinansin dahil natatakot ako na magtiwalang muli. Pero napatunayan mo sa akin na nagkakamali ako. Napatitig si Shira sa lalaking matagal na niyang minamahal. Ito ang unang pagkakataon na humingi ito ng tawad sa kanya. Ang puso niyang matagal lang nagtiis ay tila ba nakaramdam ng kaunting init, subalit nanatiling palaban ng bida. Ang daling sabihin ng patawad, Arvic, pero ang mga sugat na iniwan ng salita mo, na pagpapatulog mo sa akin sa kwarto ng katulong at ang pagpapahiya sa akin sa charity ball, hindi yan basta-basta mawawala sa isang agahan lang. Matatag na sulyap ni Shira. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi na ruthless billionaire. Alam ko, at hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako kaagad, pero hayaan mo akong bumawi sa'yo, Shira Joy. Simula sa araw na yon, unti-unti, nakita na ni Shira ang ibang mukha ni Arvic. Hindi to umuuwi tuwing hating gabi. Madalas maagang dumating na may dalang paborito niyang pagkain o simpleng mga bulaklak. Sa tuwing naglilinis si Shira, pinipigilan siya nito at si Arvic mismo ang tumutulong sa mga gawaing bahay. Bagay na hindi akalain ng sino man na gagawin ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon sa Shira sa gala, biglang lumapit si Arvic dalang isang makapal na kumot. Pinatong niya ito sa mga balikat ni Shira at tumabi sa kanya. Malamig ang aircon. Simpleng saad ni Arvic habang nakatingin sa TV, ngunit dahan-dahang lumipat ang kanyang kamay para hawakan ang nanginginig na kamay ni Shira. Tumingin si Shira sa kanya at sa pagkakataong to, di niya binawi ang kanyang kamay. Ang pag-init ng malamig na puso ng bilyonaryo unti-unting nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanilang kasal. Ngunit sa likod ng muling pagsiklab ng kanilang pag-ibig, may isang malaking panganib na palang nag-aabang sa dilim. Habang unti-unti, naglalapit ang mga puso ni na Arvic at Shira sa loob ng penthouse, isang madilim na anino naman ang patuloy na nag-aabang sa labas, si Chloe. Pagkatapos siyang ibagsak ng bilyonaryo at bantaan ng mga demanda, nawala sa kanya lahat ang kanyang karera bilang modelo, ang kanyang marangyang buhay at ang kanyang reputasyon. Bawat araw na lumilipas ay mas lalong nilalaso ng inggit at galit ang kanyang isipan. At para sa isang kontrabidang tulad niya, kung di niya makukuha si Arvic Timothy Del Castillo, sisiguraduhin niya walang sino mang makikinabang, lalo na ang katulong na si Shira Joy. Isang hapon, habang si Arvic ay nasa isang labas na business conference sa isang kalapit probinsya, nakatanggap si Shira na isang hindi kilalang tawag sa kanyang telepono. Shira Joy Torres. Isang pamilyar, basag at baliw na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Si Chloe. Akala mo ba nanalo ka na? Akala mo ba magiging masaya kayo sa impyernong binuo mo? Chloe, anong kailangan mo? Tapos na ang laban natin, umalis ka na sa buhay namin. Matatag at palaban na sagot ni Shira habang humihigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi pa tapos ang laban, Shira. Tumingin ka sa labas ng bintana mo. Humalakak ng malandi at nakakakilabot ang modelo. May pinadala akong regalo para sa asawa mo. Isang regalo na magpapabagsak sa kanya ng tuluyan. Mabilis lumapit si Shira sa malawak na bintana ng penthouse. Sa ibaba, sa tapat ng entrance ng building, nakita niya ang pamilyar na kotse. Ang kotse ni Arvic na kararating lang. Ngunit may mga lalaking kahina-hinala na nakapaligid dito.
Napagtanto ni Shira na binalak ni Chloe na iset-up o sakta ng pisikal si Arvik gamit ang mga binayaran nitong tauhan upang maghiganti. "Huwag mong madadamay si Arvik, Chloe," sigaw ni Shira. "Masyado ka kasing matapang, Shira Joy. Titingnan natin kung hanggang saan naabot ang tapang mo kapag nawala ng bilyonaryo mo." At tuluyan ng pinatid ni Chloe ang tawag. Di nag-aksaya ng panahon ang palaban na bida. Alam niyang nasa panganib ang lalaking minahal niya mula pagkabata. Hindi siya po pwede na maupo lamang at umiyak. Mabilis siyang tumakbo palabas ng penthouse, sumakay sa elevator at tinawagan ng security management ng building habang pababa. Pagkabukas ng pinto ng elevator sa lobby, patakbong lumabas si Shira patungo sa parking bay. Doon niya nakita si Arvik pababa ng kanyang kotse. Walang kamalay-malay sa dalawang lalaking papalapit sa kanyang likuran na may hawak na matitigas na bagay. "Arvik, sa likod mo!" Buong lakas na isinigaw ni Shira. Lumingon si Arvik sa gulat dahil sa babala ng asawa. Mabilis na iwasan ng bilyonaryo ang unang hampas ng isa sa mga lalaki. Ngunit ang ikalawang lalaki mabilis na sumugod patungo sa direksyon ni Arvik. Sa kabila ng takot, walang pag-aalinlangan, hinarang ni Shira ang kanyang sariling katawan upang protektahan ang asawa. Isang malakas na hampas ang tumama sa balikat at likod ni Shira na naging dahilan ng kanyang marahas na pagbagsak sa semento. "Shira!" ang nagpapanik at nag-aalalang sigaw ni Arvik. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa matinding galit nang makita na nasaktan ng babae na unti-unti na pala na nagiging pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Kasabay nito ang mabilis na pagdating ng mga security guard ng kanilang armado. Kaya naman walang nagawa ang mga tauhan ni Chloe kung hindi ang sumuko at mapaligiran. Mabilis lumuhod si Arvik sa semento, dahan-dahan inangat ang nangihinang katawan ng kanyang asawa. "Shira, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ko sinalo?" Nanginginig ang boses ng ruthless billionaire. Habang hinahawakan ang mukha ng dalaga na unti-unting nawawalan ng malay dahil sa matinding sakit. Isang mahinang ngiti ang sinilubong ni Shira sa kanya bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. "Dahil mahal kita, Arvik, ang kasalanang nagsimula sa isang mapangahas na gabi ay humantong sa isang tagpo na sumibok sa mismong hangganan ng buhay at kamatayan." Sa loob ng puting silid ng ospital, 3 araw na walang iwanan si Arvik Timothy del Castillo sa tabi ng natutulog na asawa. Ang makapangyarihang bilyonaryo na walang sinasanto sa mundo ng negosyo ay mukhang kaawa-awa. Ngayon, magulong buhok, may itim sa ilalim ng mga mata, at mahigpit na nakahawak sa malamig na kamay ni Shira Joyce. Sa 3 araw na iyon, matapos na rin ang kasamaan ng kontrabidang si Chloe, gamit ang lahat ng yaman at koneksyon ng mga Del Castillo, pinakulong ni Arvik ang modelo at ang mga tauhan nito. Walang piyansa. Sisiguraduhin niya na mabubulok sa rehas ang babaeng nagtangka sa buhay ng kanyang may bahay. Isang hapon, dahan-dahan gumalaw ang mga daliri ni Shira. Unti-unting nagmulat ang kanyang mga mata. Sinilubong ng pamilyaran na mukha ng asawa na agad na patayo sa tuwa. "Shira, salamat sa Diyos, gising ka na." Basag ang boses ni Arvik. May luhang pumatak mula sa kanyang mukha ng asawa na agad na patayo sa tuwa. Ang isang ruthless billionaire umiiyak sa harapan niya. "Arvik," mahinang bulong ni Shira, tuyo ang labi. Subalit habang bumabalik ang kanyang lakas, bumabalik din sa kanyang isip lahat ng sakit, lahat ng insulto at ang pagod ng kanyang puso sa pagsasama nilang dalawa. Dahan-dahan hinila ni Shira ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Arvik. Ang pag-iwas na yon parang isang malamig na sampal sa mukha ng bilyonaryo. "Shira, may masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ang doktor." "Wag na, Arvik, maayos na ako." Malamig ngunit matatag na pahayag ni Shira Torres. Taglay pa rin ang kanyang pagiging palaban sa bida sa kabila ng kahinaan ng katawan. Tumingin siya sa bintana, malayo ang tingin. "Sinalo ko ang hampas na yon. Hindi dahil sa asawa mo ko, kundi dahil yun ang huling regalo ko sa'yo bilang pagtanaw ng utang na loob ng pamilya ko sa mga Del Castillo."
Napakunot ang noo ni Arvik. May takot na biglang sumakop sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Hinarap siya ni Shira, walang bakas ng galit, kundi isang malalim at nakakatulalang pagod. Pagod na ako, Arvik. Pagod na akong maging asawa sa papel lang. Pagod na ako ipagsiksikan ang sarili ko sa lalaking ang tingin sa akin ay isang marumi at desperadang manggagamit. Binabayaran ko na ang kasalanang nagawa ko nung gabing pinikot kita ng sarili kong dugo at buhay. Huminga ng malalim sa Shira, pinipigilan ang luha. Paglabas ko sa ospital na to, pipirmahan ko ng annulment papers. Malayo mo nang makukuha ang buhay na gusto mo nang wala ako. Pinapalayo na kita, Arvik. No, Shira, please, wag mong sasabihin yan. Bigla lumuhod si Arvik sa tabi ng kama ng ospital. Hinawakan muli ang kamay ng asawa ng may matinding panginginig. Ang matigas, malamig, at walang awang puso ng bilyonaryo ay tuluyan ng nadurog. Ngayon, handa nang bumitaw ang babaeng matagal niya nang inapi. Doon lamang niya napagtanto kung gaano ito kahalaga sa kanya. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang napalitan ng isang wagas at malalim na pag-ibig. Ngunit huli na nga ba ang lahat? Patawarin mo ko, Shira. Huwag mo akong iiwan, please, hindi ko kaya. Pagmamakaawa ng ruthless billionaire, ngunit pikit mata, tumalikod si Shira at di na muling nagsalita. Iniwan si Arvik sa gitna ng matinding pagsisisi at takot na mawala ang kanyang totoong asawa. Sinasabing ang tunay na pag-ibig di nasusukat sa kung paano mo sinimula ng kwento, kundi sa kung paano nyo hinarap ang unos upang magkasamang marating ang dulo. Isang buwan, matapos lumabas ng ospital si Shira, di na siya bumalik sa penthouse ni Arvik. Nanatili siya sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad, nagtatrabaho ng marangal. Pilit na binubuo ang sarili ng mag-isa. Ang annulment papers na iniwan niya kay Arvik ay nanatiling walang pirma. Isang gabi, habang naglalakad si Shira pauwi galing sa trabaho, nagulat siya na makitang saradong buong kalsada patungo sa kanyang apartment. Ang paligid na dati madilim na puno ng nagniningning na mga fairy lights at sa gitna ng daan nakaparada ang isang pamilyar na marangyang sasakyan. Bumukas ang pinto ng kotse, nilawa nito si Arvik Timothy Del Castillo, ngunit hindi ito ang ruthless billionaire na nakilala niya noon. Nakasuot siya ng simpleng polo, walang korbata, may bitbit na isang bungkos ng mga sariwang rosas. Sa likod niya dahan-dahang lumabas ang mga magulang ni Shira at maging si Don Alejandro na may ngiti sa kanilang mga labi. Arvik, anong ibig sabihin ito? Gulat na tanong ni Shira. Pilit pinapatigas ang kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Lumapit si Arvik, dahan-dahang lumuhod sa semento sa harap ng kanyang asawa. Isang tagpong hinding-hindi akalain ng mundo na negosyo na gagawin ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Shira Joy Torres, panimula ni Arvik, nanginginig ang boses sa matinding emosyon. Inati ko ang annulment papers na binigay mo dahil hindi ko hahayaan na mawala ang isang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Nagkamali ka sa paraan ng pagkuha sa akin noon, pero mas nagkamali ako dahil hinayaan kong saktan ka ng galit ko. Inabot niya ang kamay ni Shira. Sinuot na isang napakagandang diamond ring na pumalit sa simpleng singsing na binili ni noon. Hindi na kita titingnan bilang anak ng katulong at hindi na kita itatago sa kwarto ng mga alipin. Ikaw ang reyna ng buhay ko, Shira, ang aking palaban ng asawa. Hayaan mo kung pakasalan ka ulit sa harap ng lahat ng may marangyang selebrasyon at may buong katapatan. Naiyak si Shira. Ang lahat ng hirap, ang mga gabing umiiyak siya sa malamig na sahig, at ang malaimpyan ng buhay na pinagdadaanan niya, tila naglaho na parang bula na makitang wagas na pagsisisi at pag-ibig sa mata ng asawa. Hindi siya sumuko, lumaban siya at sa huli, napanalunan niya ang puso ng bilyonaryo. Oo, Arvik, tinatanggap kitang muli, umiiyak na sagot ni Shira. Mabilis tumayo si Arvik, mahigpit na niyakap ang asawa at sabay silang naglapat sa isang matamis at mapusok na halik sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw, habang nagpapalakpakan ang kanilang mga pamilya.
Ang mapangahas na hakbang na nagsimula sa isang makasalanang gabi ay tuluyang dinalisay ng tunay na pag-ibig. Si Shira Joy Torres at Arvic Timothy del Castillo mula sa impyerno ng puot patungo sa langit ng kanilang walang hanggang pag-iibigan. Isang taon matapos ang marangyang muling pagpapakasal ni Shira Joy at Arvic Timothy del Castillo, tuluyan ang nagbagong ihip ng tadhana. Ang penthouse na dating saksi sa lamig ng puot at nakabibinging katahimikan na puno na ngayon ng init ng pagmamahal, tawanan at mga pangarap para sa hinaharap. Hindi na si Arvic ang kinatatakutang bilyonaryo na walang puso. Sa tuwing kasama niya ang kanyang asawa, siya isang mapagmahal, maalaga at kuminsan selosong asawa na ayaw mawalay sa piling ni Shira. Isang maagang Sabado ng umaga, nagising si Shira dahil sa banayad na halik ni Arvic sa kanyang noo. Nakabukas sa malaking bintana at sumisikat ang sikat ng araw. Nagbibigay gintong liwanag sa loob ng kanilang master's bedroom. Ang silid na ngayon pinagsasaluhan na nilang dalawa ng may buong kalayaan. "Good morning, my beautiful wife." Malambing na bulong ni Arvic habang mas lalong siniksik ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Yakap-yakap to mula sa likod. Natawa ng mahina si Shira. Taglay pa rin ang kanyang pagiging palaban na bita, ngunit may halo ng labis na lambing. "Arvic, bumangon ka na dyan. Tanghali na at nangako ko kay mama at papa. Bibisitahin natin sila sa mansyon ngayon para sa kanilang wedding anniversary." "Ayoko, 5 minuto pa, Shira." Ungol ng bilyonaryo na parang bata. Mas lalo pang hinigpitan ng yakap sa bewang ng asawa. "Masyado akong busy sa kumpanya buong linggo. Ngayong weekend lang kita masasolo." "Anong 5 minuto? Kanina ka pa ganyan. Bilyonaryo ka ba talaga o tamad?" Pang-aasar ni Shira sabay siko ng mahina sa tadyang ng asawa. "Tsaka may ginawa akong agahan sa kusina. Baka lumamig na yun." Nang marinig ang salitang pagkain, bigla natigilan si Shira. Isang matinding hilab sa kanyang sikmura ang biglang naramdaman kasabay ng biglang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang tinanggal ang kumot at patakbong nagtungo sa banyo. "Kailangan ilabas," ubo ni Shira habang nakaluhod sa tapat ng toilet bowl. Pilit sinusuka ang wala namang laman sa kanyang tiyan. "Shira, anong nangyayari sa'yo?" Nagpapanik na sumunod sa Arvic sa banyo. Agad hinawakan ang buhok ng asawa at banayad na hinilot ang likod nito. Ang kanyang mukha baka sa matinding pag-aalala. "May masakit ba sa'yo? Did you eat something bad? Tatawagan ko ang doktor ngayon din." Pinahira ni Shira ang kanyang labi at dahan-dahang tumayo, bahagyang nahihilo. Tumingin siya sa salamin ng banyo at pagkatapos sa nag-aalalang mukha ng kanyang asawa. May isang hinalang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na 2 linggo niya nang napapansin, ngunit natatakot siyang kumpirmahin. "Arvic, wag kang magpapanik. Pwede mo ba akong ikuha ng isang bagay sa drawer ng vanity table ko?" Mahinang utos ni Shira. "Ano yun? Gamot? Anong gamot ang kailangan mo?" Tanong ng binata habang mabilis na lumalabas at binuksan ang drawer. Ngunit napatigil si Arvic na makita ang isang maliit na puting kahon na may nakasulat na pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay ng ruthless billionaire habang kinukuha to at binibigay kay Shira sa loob ng banyo. "Maghintay ka sa labas, Arvic. 5 minuto lang," sabi ni Shira bago isinara ang pinto. Sa labas ng banyo, hindi mapakali si Arvic. Naglakad siya pabalik-balik, hinahawakan ang kanyang ulo at mabilis na tumitibok ang puso. Naalala niya ang sinabi niya kay Shira 1 taon nang nakakaraan na hindi niya mapapayagan na magkaroon ng tagapagmana ang mga Del Castillo mula sa kanya. Ang alaala ng kanyang sariling kalupitan noon nagdulot sa kanya ng matinding takot. "Patawad, Panginoon. Sana hindi na siya galit sa akin sa mga sinabi ko noon." Dalangin niya. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Shira na may hawak na maliit na stick. Blankong ekspresyon, tila pinipigilan ng emosyon. "Shira, anong sabi?" Kabadong tanong ni Arvic, dahan-dahang lumapit. Binaba ni Shira ang stick sa kanyang palad. Doon, malinaw na makikita ang 2 pulang guhit, isang positibong resulta. "2 guhit, Arvic?" Bulong ni Shira, habang ang mga luha ng tawa ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. "Magiging magulang na tayo?" Natigilan si Arvic, tila huminto ang mundo ng bilyonaryo sa kanyang narinig.
Tumingin siya sa stick pagkatapos sa tiyan ni Shira at sa mata ng kanyang asawa. Sa isang iglap, binuhat ni Arvik si Shira at pinaikot-ikot to sa sala nang may hindi mapapantay ang galak at hiyaw ng tagumpay. Thank you. Thank you, Shira. Umiiyak na saan ni Arvik habang binababa ang asawa at paulit-ulit hinahalikan ng mukha nito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Shira. Nilapit ang kanyang mukha sa patag nitong tiyan. Hi, maliit na Del Castillo. Ako ang daddy mo, bulong ni Arvik. Basag ang boses sa matinding kaligayahan. Pangako ng daddy, ibibigay ko sa inyo ng mommy mo ang buong mundo. Hindi ko kayo sasaktan at poprotektahan ko kayo habang buhay. Tumawa si Shira habang hinahawakan ang magulong buhok ng kanyang lumuluhod na asawa. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang mapangahas, makasalanan at madilim na gabi ay tuluyan ng nagbunga ng isang bagong buhay. Isang buhay na magpapatatag sa kanilang pamilya. Wala ng impyerno, wala ng puot at wala ng kontrabida dahil sa pagdating ng kanilang maliit na anghel. Ang kwento ni Shira, Joy at Arvik Timothy ay tuluyan ng nasulat sa pahina ng isang tunay at walang katapusang kaligayahan. At dito po nagwawakas ang makasaysayan at madamdaming kwento ni Shira, Joy at Arvik Timothy. Isang patunay na ang pag-ibig, gaano man kagulo sa simula, basta't pinaglaban ng may dangal at katapatan ay laging makakatagpo ng sarili nitong langit sa dulo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa bawat kabanata ng sering ito. Higit sa lahat, ang buong puso pong pasasalamat ng Ayesha TV ay pinapaabot natin sa ating modern day heroes, ang ating mga mahal na OFW na nakatutok mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam po namin, di bihirang malungkot at pangulila sa ibang bansa, kaya naman isang malaking karangalan para sa amin na maging katawang ninyo ang Ayesha TV sa pagpawi ng inyong homesick at pagod pagkatapos sa isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang inyong mga likes, comments at shares na nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy sa paggawa ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Hanggang sa muli nating kwentuhan mga ka-Ayesha TV. Patuloy po kayong mag-ingat kung nasaan man kayo at patuloy natin na ipaglaban ang tunay na pag-ibig. God bless po sa ating lahat.